Nakatira tayo sa dalawang mundo. Naglalakbay ang isang paa sa katotohanan at nakatapak ang kabila sa kababalaghan. Ngayong gabi, ang inyong matutunghayan ay mula sa koleksyon ng mga kwentong galing sa kabilang dako. Mga bagay na mahirap paniwalaan, maaaring katotohanan, maaaring kathang-isip lamang. Dahil sa bawat haplos ng liwanag ay may kagat ng dilim. Hindi ko alam ba't ako pumayag mag-ocular dito. Ikaw naman kasi may experience sa real estate, Ate Maya. Malay mo, malaki ang worth ng resort na iniwan sa atin ni Tita Pearl. Claire, layo sa sibilisasyon itong sityong to. Tingnan natin good luck sa akin. Buti na lang may interesadong developer ng subdivision. Pwede natin itong ma-dispose kaagad. Kaya lang, eto na, napakalayo. Hindi ko alam nasan na ako lupalop ng mundo. Hayaan mo, Ate Maya. Titirhan ka namin ng cake ni Tito Charlie. Oo, sige na. Hindi kaya... Ay, nako. May sa... Hello? Hindi ba? Hello? Claire? Claire, hello? Wala na yata signal dito, ma'am. Wala na ba? Oo nga, no. Ito nga ang GPS natin, ma'am, eh. Kanina pang patay. Naku, ang hirap naman dito. Wala pang signal, oh. Alam niyo ba kung mga email kung malapit na ba tayo? Tanong-tanong muna tayo, meron ba mapagtatanungan dyan? Sige, ma'am, pag may nadaanan ako. Anong nangyari? Ano yun? Naku, ma'am, baka may naapakan yata tayo, eh. Emil, mag-ingat kayo. Mahirap pa naman dito. Tingnan niyo, mga Emil. Dali lang, ma'am, ha? Ano, Mang Emil, sa tama? Naku, ma'am, pag minamalas nga naman, oh. Ha? Flat, ma'am, oh. Paano na yan? Wala pa naman signal dito. Tahingi ng tulong. Walang signal dito, miss. Ganito talaga dito. Maswerte ka na kung makasagap ka. Kailangan mo ba ng tulong? Sige, Brad. Kuya, alam niyo ba kung saan yung San Malverde? San Malverde na to. Saan ba kayo punta? Sa San Malverde Resort ho. Malapit ka na.
Mga 200 metro. Nandun ka na. Ah, malapit na pala. Sige, Mang Emil, mauna na ako. Sunod na lang kayo. Hala, mamaya! Ano? Nasigurado ka ba dyan, mamaya? Mang Emil, malaki na ako. Sige. Okay? Ingat ka, ma'am. Wala talagang signal. Ano ba naman to? Ay, 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 ay. Excuse me. Hi, Manong. Alam niyo po ba yung San Malverde Resort? Diyan lang. Diretso ka lang. Kaya lang, di ka rin patutuloyin dun. Sarado na kasi yun. Okay lang ho, hindi ako turista. Sige, salamat. Excuse me po. Ayan. Ay, hindi po kami nagtatanggap ng bisita. Hindi ho ako mag-check-in. Okay lang po, ako po si Maya Angeles. I-check ko po itong property. Angeles, ho. Aho. Pasensya po, ma'am. Hindi po kayo lala. Sana nagsabi ho kayo. Okay lang po. Paghanda namin pagdating mo. Samahan mo, ah. Dito, ma'am. Ayan. Dito, ma'am. Noon, puro magsasaka kami dito sa San Malverde. Mas na nakita namin, palibasa, ligas na mataba ang lupa. Pero malaking bagay, nung nagbukas ang resort, may mga turistang dumating. Pwede kami magbenta sa kanila. Nagtayo kami ng sari-sari kasi palagi sila naghahanap ng alak, sigarilyo, ganon. Malaking pinasok na pera ng mga turista. Maraming kwento-kwento tungkol sa San Malverde na yan. Nung kapanahon na ng lolo ko, sinabi niya, huwag daw ako punta dyan. Tsaka, yung mga tricycle driver, hindi dapat sila pumunta doon kasi kung hindi importante. Ate Nena! Ate Nena! May bisita po. Hi. Hi. Magandang hapon po. Ano po bang sadya natin? Pasensya ka na, sarado na kasi kami. Okay lang kasi may aasikasuhin lang ako dito. Ako pala si Nena. Ako si Maya Angeles. Maya Angeles? Miss Maya Angeles. Ikaw lang po ba? May driver ako kaso iniwan ko sa may labasan. Nasiraan kasi kami. Nauna na ako dito. Ganun ba? Oo.
O sige, pasok na lang muna tayo sa loob. Puntahan natin yung manager ng resort, si Ma'am Luz. Sige. Kayo, pasok po kayo. Ito yung reception area. Dito tinatanggap yung mga bisita pero hindi na nagagamit to. Okay, so matagal lang hindi nag-ooperate tong resort? Simula nung mamatay si Ma'am Pearl, napabayaan na tong resort. Hindi na rin nabayaran yung kuryente, kaya walang ilaw dito. Yung mga staff din nagsialisa na dahil walang maipasweldo. Kaya kaming mga natira, sa resort na rin nakatira. Gumagawa na lang kami ng paraan para hindi tuluyang masira tong lugar. Wow. Sige, sandali lang. Okay. Magandang araw. Ako si Luz, taga-pamahala dito. Ah, Maganda naman at napunta ka dito sa resort ni Ma'am Pearl. Nakapagsabi ka lang sana muna para nakapaghanda kami. di na ho. Tsaka Maya na lang. Andito lang po ako para kumuha ng pictures and i-secure yung papeles ni Tita Pearl. Gusto mong iikot kita sa lugar? Sige po. Okay lang ba? Sige. Okay. Nena, yung billing ko sa'yo. Tara. Simple lang ang buhay namin dito sa San Malverde. Sigurado akong magugustuhan mo dito. Ito yung mga cottage namin. Presko dyan kahit tirik ang araw. Itong pool, regular ko yung pinapalinis. Malamig pa yung tubig. Pag lumubog ka, hindi mo nagugustuhin umahon. Ito yung isa sa mga negosyo ni Ma'am Pearl. Poultry. Kita mo naman, medyo napabayaan na. Kulang kasi ng pondo. Oo nga po, nataanan po namin yan kanina eh. Sayang naman po. Ang laki pa. Tara. Sige pa. Sayang po talaga tong resort na pabayaan. Pero pwede pa po itong pagandahin. Ang ibig bang sabihin nito, ikaw nang mamamahala sa resort? Ako po? Naku, hindi po ako pwede dito. Hindi po resort ang linya ko. Real estate po. So, ayun nga po na pag-usapan namin ng pamilya namin na balak po sana namin ipagbenta to. Dahil malayo po masyado at maraming kailangan ayusin. At meron po akong kilalang developer na gusto po itong gawing subdivision. So, sayang yung opportunity. Kaya lang, dito na kami nakatira ng mga staff. Naku, huwag kayong mag-alala kasi napag-usapan na rin po namin yan. Sa 30 hectares po, bibigyan namin kayo ng 1 hektarya para hindi po kayo ma-displace. Nako, maraming salamat. Napakagalante talaga ng pamilya ninyo. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang kwento kasi ng mga lolo, ang mga Angeles daw talaga ang dahilan kung bakit naging masagana ang baryong San Malverde. Kayo ang nagdala ng swerte dito, kaya maganda ang pakikitungo ng mga tao sa inyo. Nasayang nga lang at nagsialisan ang angkan ninyo dito. Sa totoo lang po, wala po talagang alam sa mga history ng pamilya namin. Kasi yung ibang kamag-anak namin ng ibang bansa na.
Ang sabi sa akin, ang buong lugar na to ay hasyenda ng mga Angeles bago gawing resort. At ang sabi din nila, ang isang pamilya daw ay nananatiling konektado sa lupa kung saan sila nagmula. Sige po, Ate Luz, mauna na po ako. Sige, yung mga kailangan mong papeles, i-mail na lang namin sa inyo. Sige po. Nena, samahan mo na si Maya. Okay. Salamat. Oh, Mang Emil, kamusta yung sasakyan? Mamaya, negative. Tapos, sira din pala yung spare ng gulong natin. Ma'am, ang layo na pala natin dito sa vulcanizing. Nako, dito na lang talaga muna kayo matulog. Total, marami namang cottages dito eh. Mabilis lang namang ipalinis. Naku, hindi pwede. Kailangan kong bumalik ng Maynila mamaya eh. Eh baka kasi pagbalik nyo doon, sarado na. Maaga matulog ang mga tao dito. Dito na lang muna kayo mag-relax-relax. Bukas ng maaga, ipasundo na lang natin yung mekaniko. Gamingay! Kakampi mo ko, ma'am. Di mo ko kalaban. Oh, sino ka ba? Ma'am, umuwi ka na. Nanganganib ang buhay mo. Delikado para sa mga taong katulad mo sa lugar na to. Ikaw yung tumulong sa akin kaninang umaga, di ba? Ano sinasabi mo? Bakit ka ba pumunta dito sa San Malverde? Ang mga tao rito puro ahas.
At ang karamihan sa kanila, deboto ni Sitan. Ano? Ano si Tan pinagsasabi mo? May kulto rito sa San Malverde. Sumasamba sila sa demonyo na kung tawagin ay Sitan. Kaya kung ako sa'yo, ma'am, umalis ka na bago ka mapahamak. Sige na, umalis ka na. Taga dito talaga ako. Dito ako pinanganak. Dito ako tumanda. Hindi totoo yung mga sinasabi ng taga ibang baryo tungkol sa amin. Yung mga demonyo-demonyo na yan. Nung kabataan ko kasi, lagi masagana ang ani dito. Kaya kinakikita kami kung ano-ano ang kinakalat nila. Alokohan yun. Nena, may tanong pala ako sa'yo. Ano ibig sabihin ng mga symbol sa dingding? Kung san-san ko kasi nakikita yan eh. Pangontra ng malas yan. Mapamahiin kasi ang mga tao dito sa San Malverde. Lalo na si Ate Luz. So, ibig sabihin, naniniwala siya kay Sitan? Ang dami langaw dito. Taglangaw ngayon. Nirereklamo nga to ng mga guest namin dati dito. Mamaya! Mamaya, may malaki po tayong problema. Ano yun, Mang Emil? Ano, Mang Emil? Eh ma'am, kahapon ma'am, gulong lang naman ang problema. Bakit ngayon hindi ko alam bakit nagkaganito na ito. Ba't kasi iniwan niyo dito? Alam niyo naman walang bantay eh. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko naman po alam na ganito pala ang ugali ng mga tao dito. Ma'am, sigurado akong hindi tiga rito yung gumawa niyan. Sino kaya gumawa? Hindi ko alam. Basta kung sinong gumawa nito, hindi ko mapapalampas. Kailangan maipabarangay yun. Maya, 5 kilometro ang layo ng barangay hall dito. Kung gusto mo, pasamahan ko kay Noy si Mang Emil. Noy. Sige po, tara.
Emil. Mamaya, ano pong nangyari sa inyo? Natagpuan po kitang nahimatay doon kanina. May nahukay ako. Eto, tsaa. Herbal yan. Pampakalma. Sabi daw ni Nena, saging lang ang inagahan mo. Ate Luz, totoo po ba yung sitan? Sita na naman. Huwag ka masyadong nagpapaniwala dyan sa mga kwentong baryo. Ibig sabihin po ba hindi totoo yung sitan? Maya, makinig ka. Ang sitan, kwento-kwento lang ng mga matatanda para matulog na maaga ang mga bata at hindi sila maging makulit. Sinabihan ko nga yung mga staff na tigil-tigilan na yung kwento tungkol dyan Mamaya matakot yung mga bisita. Gusto ko na rin pabura yung mga takasulat na pangkontra sa malas. Yung mga bata kasi, hindi nila tinitigilan magsulat. Pwede ba, huwag na natin pag-usapan ng mga walang kwentang bagay na yan. Kung ako nga, hindi rin ako naniniwala sa sitan-sitan na yan. Ma'am, siya nga pala, hingi pala ako ng pera sa'yo, pambili ng pyesa. Wala pala akong dalang pera. Hawakan niyo muna yun. Ito mga Emilio. Ganda ng maskara natin, tol, Hello? Claire? Hello? Ah!
Ayon sa mga naniniwala, ang mga demons kasi, they prey on vulnerable souls. Kaya ang madalas nilang target ay yung mga kamakailan lang na nawala ng mga minamahal sa buhay or dumanas ng matinding trahedya. Kumbaga kasi, the work is already halfway done. Ma'am, sinabi ko sa'yo, umalis ka na rito. Delikado dito sa lugar na to. Bakit po gusto nila akong patayin? Ano ba ginawa ko sa kanila? Ma'am, isang bagay lang ang alam ko. Gusto ko na lang ialay kay si Tan. Si Tan? Yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Sa asawa ko. Kay Corazon. 2 taon na nakalilipas. Nagkaroon sila ng team building dito. Tanging asawa ko lang ang hindi nakabalik. Hindi siya nakauwi. Walang mahanap ang mga pulis. Kaya ako bumalik dito para mag-iimbestiga. At nalaman ko ang tungkol sa kulto ng San Malverde. Ang tungkol sa alay. Hindi ko rin alam kung buhay pa o patay ng asawa ko. Kaya kailangan ko malaman kung ano talaga nangyari sa kanya. Kailangan magbayad. Dapat magbayad. Ang ibig mo sabihin totoong si Tan? Ang mga taga San Malverde. Sila ang mga demonyo. Ma'am, di mo ba ako naiintindihan? Teka, ibig sabihin tao yung nakita ko dun sa hukay. Ukay? Saan? Sinabi ko naman sa'yo, Melchor. Nagawan ko ng paraan. Ano paraan? Makapasok yung babae dito. Marami rin nakikita. At kung makatakas siya, makapagsumbong, makapagsalita. Sigurado imbestigahan tayo dito. Maraming malalaman dito ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Mapirmahan lang ang papeles, atin ang lupa. Papeles? Puro ka papeles. Melchor, di ito panahon ng katutubo na salita lang, kasunduan na. Kailangan natin maghintay. May proseso. Mukhang inuunsi mo na kami. Nakapagdating ng panahon sa pangalan mo na ang lupang ito. Nababaliw ka ba? Tapat ako sa sitan. Sinungaling! Para ito kay Sitan. Takot sa akin. Huwag ka magalala. Hindi kita sasaktan, ha? Huwag ka mag-ingay. Simon, bakit? Bakit? Ano? Shh!
Papatayin ko. Simon! Kailangan natin makatakas dito ngayon, ha? May mga gamit ako sa kotse. Tulungan natin siya. Simon! Bumalik ka dito! May iba-ibang origin sa mga kulto, particularly yung mga ritualistic cults. Yung mga nag-o-offer ng animal and human sacrifices. Kaya ilan sa kanila ang naniniwala na bibiyayaan sila ng kanilang sinasamba kapag ginawa nila lahat ang mga ritual na ito. Rosa. Rosa ang pangalan ko. Ako, assistant ako ni Ma'am Pearl. Tita Pearl? Umalis ka na. Ha? Umalis ka na. Papatayin ka nila. Huwag kang papayag na ialay ka nila kay Sitan. Umalis ka na. Sandali, akala ko gusto kami ng mga taga rito. Ang pamilya ko, Angeles. Alam ko yun. Mga ninuno mo. Silang may kasalanan kung bakit nandito si Sitan. Dahil sa kasakiman ng angkan mo. Ibinenta nila ang San Malverde sa demonyo. Ano? Papatayin ka nila. Umalis ka na. Umalis ka na. Papatayin na. Papatayin nila kami. Umalis ka na. Papatayin nila. Rosa, di ba? Tama? Huwag ka mag-iingay, ha? Tayo mamamatay pag nag-ingay ka. Sandali. Si Nena. Si Nena, papatayin nila si Nena. Rosa, dito ka lang, ha? Babalikan kita. Sandali. Nena? 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 Maya, buti nakaligtas ka. Maya, pinatay nila si Luz. Pinatay nila si Luz. At ako na yung susunod. Tatakas tayo dito. Huwag kang matakot. Halika na. Bilisan mo. Bilis. Sige na. Naghahanap sila ng bagong alay. Mag-ingat ka. Bilisan mo. Tara. Nena, kailangan ko ng gamit. Yung pamputol ng kadena. Oo, meron ka ba? Meron ako, teka. Kailangan ko yun. Kailangan ko yun. Kukunin ko lang sa bodega. Sige, sigurin mo. Dito ka lang babalik. Oo. Nene, sandali. Balikan mo ako dito. Huwag mo akong iiwanan. Oo, babalik ako. Dito ka lang. Halika na. Halika na. Huwag ka maingay.